Tayo po'y manalangin. O yun nga mga nagpapasalamat po kami sa panahon na ito na kami ay may karapatan. You have joined us together in one spirit, in one heart, in one mind, in one love ngayong umaga. At dahil kami po'y nagkakaisa, as we join our hearts and our mind and our spirit and emotion together, we declare how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity, because that is where the oil that comes from on high and going to the head of Aaron unto his beard and unto his coat, like the dew of Hermon that comes down, the blessing of God flows even like forevermore. Hallelujah. Panginoon, pinapahayag po namin na ang langis na galing sa langit ay dumadaloy sa puso at buhay at pangangatawan ng bawat isa sa amin ngayon sa aming pagtitipon na kami nagkakaisa sa pagsamba, pagpapasalamat at pagpupuri sa iyo. As we welcome the ministry of the Holy Spirit to guide us sa aming mga pag-aaralan na salita ng Diyos, with the anointing of the Holy Spirit, we pray na samantalang we open our hearts and our mind upang tumanggap ng biyaya spiritual galing sa iyo, Panginoong Ama. Pinapanalangin din po namin na iyong salita ng buhay ay maitatago sa puso ng bawat isa sa amin at kalakasan at gabay na siyang tutulong sa amin sa aming araw-araw na pamumuhay na may pagtatagumpay para sa iyong kapurihan. Panginoon, salamat po, for you are the same yesterday, today, and forever. How you have worked miracles sa buhay ng mga tao na aming pinag-aaralan. The same way, Father, that you are moving miraculously in the lives of every one of us this very day. Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo at patuloy pang gagawin sa aming mga buhay, sa iyo po namin pinagkakalooban lahat ng papuri, pasasalamat at luwalhati. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, ito ang aming panalangin. Amen. Yung po pinag-aralan natin ng isang buwan is more than enough na tayo po'y mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos na may pagtatagumpay. Malungkot po dahil meron po akong nabasa sa FB na bakit ang Pilipinas ay tinatawag na the only Christian nation in the Far East. Pero ngayon ay tantog, tanyag sa hindi magandang nangyayari. At ito po ang aking masakit nating pakinggan. Pero pinag-aralan ko po kung bakit. Christianity ngayon ay hindi na natin masisiguro. Kahit sabihin natin sa ating mga kausap na, ay, Christian ako. Hindi na sila naniniwala. Kasi marami ng uri ng Christian ang tumatayo sa pulpito at maraming mga miyembro pero hindi tunay na mananampalataya ng Panginoong Yesus. Our stand, ang ating pong dapat maunawaan ngayon ay magkaroon tayo ng checklist. Review po natin ang ating buhay. Dahil ito pong buhay na ito, dito nila sinusukat kung tayo nga ba'y tunay na Kristiyano. At ating pong pag-aaralan ang mga hakbangin ito
upang tayo ay tumayo at maipahayag ang tunay na pagiging Kristiyano sa ating buhay. Sa unang Korinto 15:34, awake to righteousness and sin no more. For some have not the knowledge of God. I speak this to your shame. Para ang pinapahayag mo dito, dahil marami nga nagsasabi na sila'y Kristiyano, pero kakaiba naman ang buhay. So sabi po dito, tayo gumising at mamuhay sa katuwiran. Paano ito magaganap? Hindi na tayo magpatuloy sa pagkakasala. Meron po tayong dapat maunawaan dito, bakit ang naging Kristiyano na ating pinaniwalaan, hindi nagtatagal ay bumabalik sa dating yan mga asal. Sabi nga po ng iba, ang baboy daw po, kahit paliguan mo at lagyan ng shampoo, at lagyan mo ng ribbon, pag yung pinakawalan, ay babalik sa lubluban. Marami na pong ganyan na nangyayari sa mga panahon ng aking pag-ikot sa mga simbahan. Yan din ang tanong sa akin ng karamihan. Bakit sakit ito? 10 taon na yung Kristiyano. Ganun pa rin. Upang hindi po maganap kahit kanino pa man ang mga sinasabi ng iba, tayo po'y kailangan gumising na at hindi na magkasala. Gumising na sa katuwiran. Yun po ang sinasabi sa Salmo 4, verse 4 and 5. Ibig sabihin po, ang tao na dati punong-puno ng kasalanan ang buhay at ang puso, ay kailangan, dahil ito ay na-wash out na, binaan yun. Washed away by the precious blood of the Lamb. Tayo po ay hinugasan na, tayo po ay nilinis na from head to toe. Ibig sabihin po, yung buhay natin na dati, yung ating puso na dating punong-puno ng kasalanan, ay kailangan mapunuan ng katuwiran. Kasi marami pong nangyayari na naalis na yung mga kasalanan, pero hungkag, empty ang kanyang puso. At naghahanap siya na ano ang pwede niyang ipuno. At kung hindi po mapupunuan ng katuwiran at kabanalan, wala pong mangyayari sa taong yun, kundi bumalik, tanggapin ang dati niyang uri ng buhay. Yun po ang ating pag-aaralan ngayon. Stand in awe and sin not, and commune with your own heart upon your bed, and be still. Stand in awe. Dapat po ang ating very important moment sa ating buhay na tayo po ay naunawaan natin na tayo iniligtas na. Ay pupunuan naman natin dahil inalis na yung mga basura sa ating kaisipan, sa ating puso, sa ating buhay. Ay papalitan naman natin ng katuwiran
ng kabanalan, ng kapayapaan, kailangan po mapunuan. Kasi kung hindi po mapupunuan, ay mananatiling empty at sila po hahanap ng ibang kaparaanan kung paano sila magkakaroon ng katahimikan. Ang ating pong buhay, ang ating pong pinag-aralan ng isang buwan, that we have the treasure in this earthen vessel, ay sapat po upang tayo ay mabuhay to go beyond limits. Yung po pinag-aralan natin ng mga kayamanan na pinagkaloob na sa atin ng Panginoon, hawakan po natin sapagkat ito ay kapangyarihan na magdadala sa atin sa pagtatagumpay. At higit pa, yung pagtagumpay, hindi po yun hinihintay. Ito po ay we are working on it. Kailangan isang pamuhay upang ating maunawaan. Ano nga ba ang nasa akin? Kailangan we can go beyond limits with all the treasure na ating natanggap na mula sa Panginoon. Ano po bang ibig sabihin ng beyond limits? Alam po natin, alam po ninyo, na kami ay pumunta sa Thailand. And we stayed there for 14 years. Ang mga pastor po, dahil doon ako nagsimula sa Iloilo, ay ayaw maniwala sa aking katotoo. Na nagtawagin ako ng Panginoon para sa Frontier Mission, hindi po ako nanghingi. Hindi po ako nag-challenge. Ang sabi ko lang po sa Panginoon, Panginoon, I'm ready to go. My bags are packed. At totoo po, na dinala ko ng Panginoon sa Thailand. Yung pong kasamahan ko, na classmate ko sa Foursquare, hindi ko po kinikwento sa kanya ang aking karanasan. Dahil sila po ay equipped, sila po ay kompletos ikalos bago sila lumakad. Meron po silang allowance galing sa state, may allowance pa galing sa Pilipinas, kaya hindi po ako magkikwento na wala pong nangako sa akin ng allowance. Kasi hindi po ako ang masisira, kundi sasabihin nila, anong klaseng organisasyon na nagpadala sa iyo? Ayoko pong mangyari yun. Kaya ako nananahimik na lamang po na hindi ko sinasabing wala akong allowance. Pero katulad ng ating mga inawit kanina, ang ating pong Panginoon ay sapat. Hindi po niya tayo pababayaan. Nakarating po ako sa 11 nations of the world. 3 beses po ako nagpabalik-balik sa London. Pero wala po akong narinig na patotoo na merong isang man sa kabila na pinabayaan ng Diyos. Wala po. Kaya po ganito ako katapang na parang at manampalataya sa Diyos na ang lahat ng kanyang ginagawa sa ating mga buhay is for His glory and for His honor. Kailangan naman po ay hawakan natin itong kayamanan na pinagkaloob na niya sa atin at gamitin natin. Huwag po natin upuan. Gamitin po natin ito upang ang Diyos ay magpapurihan. Meron po tayong ka-steps, hakbang na dapat natin gawin upang ang mga kayamanan na pinagkaloob na sa atin ng Diyos ay ating maipamuhay. Number 1 po, yung po sinasabi sa Joshua 1:8, that we have to create passion for God's Word. Kailangan po ay tayo magutom sa salita ng Diyos.
Hindi lamang po tayo ini-encourage ni Pastor na magbasa ng salita ng Diyos. Kailangan po meron tayong pananabik. Meron po verse sa Bible na sinasabi, hindi ko bibigyan ng tulog ang aking mga mata hanggat hindi ko nabasa ang iyong makapangyarihang salita. I will not give sleep to my eyes until I can behold your word. Dapat po ganun, meron po tayong plataforma. Uutusan natin ang ating sarili. Kasi yung sarili po natin, kung pababayaan natin, iba ang kanyang gusto. Galing tayo kung saan, dapat mag-pray bago tayo matulog, bago kumain. Sasabihin ng ating katawan, tama na yung prayer yan. Naantok na ako. So we have to have a passion for the word. Kasi po sa Joshua 1:8, pinapahayag doon na hindi dapat. The word of God must not depart from your mouth, but meditate on it day and night. Hindi po dapat mawalay sa ating mga mata o sa ating bibig ang salita ng Diyos. At dahil ito'y meditate, hindi lang natin binabasa ng mabilisan para lang masabi natin kay Pastor na nasa ano na tayo, anong chapter na. But we have to meditate. At tulad po ng masarap na pagkain, ito'y ating ninanamnam. Meditate day and night. At ito pong pag-meditate natin day and night sa salita ng Diyos na makapangyarihan, na siyang nagpapalakas sa ating buhay, ay siyang magdadala sa atin. Siyang gagabay sa atin sa buhay na may pagtatagumpay. Dahil pinananampalataya, alam natin, hawak na natin ang pangako ng Diyos. At ang pangako ng Diyos ay laging, it is always yes and amen. Lalakad po tayo, kikilos po tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi dahil nakikita natin sigurado na ang ating kalagayan, but we have to step in faith, having this word of God, having the promises of God, na hindi niya tayo pababayaan. He is Emmanuel, God always with us. Kaya po, tuparin natin at magkaroon tayo ng pananabik na araw-araw ay basahin natin ang salita ng Diyos day and night. Sa aking pong program, ang pagbasa ko ng sa kaumagahan, babasa ako ng Salmo. Maawin po ako sa Panginoon. Sa gabi, ay babasa po ako ng Old Testament, pagkatapos ay babasa ako ng New Testament. So, ganun po. Depende sa inyong program kung paano nyo babasahin ang salita ng Diyos. But you have to follow yung inyong program at huwag yung kakalimutan. Dahil katulad sa pagkain na ating hinihintay na magkain, we have to have passion for the Word of God. Amen. And upang tayo ay gabayan ang salita ng Diyos to live a successful life. Pangalawa po, hindi lang tayo na may passion, may pananabik, na laging pumasa ng salita ng Diyos. Meron po tayong desire. Katulad po ng ating inawit. Sa Psalm 27:4 and 6, we have to desire to dwell in the presence of God. Isa lamang, only one thing have I desire from the Lord that I will seek after,
yung pong desire natin na manatili sa presensya ng Diyos ay ating pong pagsisikapan that we will diligently seek after. Hindi po natin papabayaan itong isa natin na desire na manatili sa presensya ng Panginoon upang kahit saan tayo marating. Ang presensya ng Diyos ay laging sa atin. Okay. At ang ating po mga plano sa ating buhay, araw-araw, ay ating ipinagkakaloob, ipinapanalangin sa Panginoon dahil siya ang mag-i-establish, siya po ang kikilos na may pagtatagumpay sa ating mga buhay in every step of the way. What may be going in this world? Ano man po ang nangyayari sa ating mundo ngayon, na lahat ng gera ay ating narinig. Hindi po ito mag-i-erase, hindi po mapapaliwala ang plano ng Diyos para sa ating buhay. God's plan and purpose for our lives that He set for us ay magaganap. At kailangan po sa bawat hakbang ng ating buhay araw-araw, dahil nananatili tayo sa presensya ng Diyos, meron pong pahiwatig ang Isaiah 23 verse 21. Ang sabi po doon, these people, etong mga nilalang ko. Thank you. These people whom I call for myself. Alam po natin na tayo po ay nililog ng Panginoon at meron siyang dakilang plano sa ating mga buhay. These people whom I call for myself, inaangkin po tayo ng Panginoon. Kahit po tayo i-reject ng mga tao. Sa Salmo po, meron doon, sa Salmo 27, verse 10. Kahit i-reject tayo ng ating mga magulang, sabi ng Panginoon, but I will not forget you. Amen. So, hindi po natin binibigyan ng pansin ang mga taong nagre-reject sa atin. Darating po talaga yan. Pero panghawakan natin ang pangako ng Diyos. Dahil tayo ay we meditate on the Word of God and we always desire to dwell in the presence of God. Yung pong presence ng God ay kasama-sama natin kahit saan tayo pumunta. Kaya huwag po tayo matakot kung i-reject man tayo ng ibang tao. Hindi po tayo kanyang nire-reject. Sabi po ng Panginoon, hindi tayo kanyang nire-reject, kundi ang Panginoon na nire-reject. Kaya huwag po tayo masaktan kung dumarating po yung ganong pangyayari. But we have, ito pong buhay na ito, na we meditate on the Word of God day and night, na siya nagdadala sa atin sa buhay na may pagkatagumpay. At nandun po yung visa ng ating puso na laging manatili sa presensya ng Diyos. Magbibigay ito ng this will give glory. Kasi sabi niya, to show forth my praise. Kumbaga sa radiation, nasa atin na po yung presensya ng Diyos. And it will just radiate sa mga tao na nakakasalamuhan natin araw-araw. And that is why we can expect that nobody will say no to us. Because the presence of God, the power of God, by His Word na nakatawag sa ating puso, ay magbibigay puri sa Panginoon at maipapakita natin ang biyaya ng Diyos sa magitan
pagitan ng ating mga buhay. Meron pong isang beses po, kasi meron akong natuklasan. Nasa halip na ako'y maghintay na matagal ng bus na papuntang Lawton. Nung pong magbabagyo, sabi ko, Panginoon, yung unang bus na dumaan, dahil bagyo ngayon, sasakay ako. Susupakay po ako papunta ng Pitex. Pero salamat sa Panginoon, dahil nung nasa Pitex na ako, madali lang pala na makakuha ako doon ng bus na papunta sa interview. Amen. Sa lahat po ng mga nagaganap sa ating buhay, at dahil iba po yung aking nadaanan, meron po sa tapat ng interview, may nakita po akong pulubi. At hindi ko po ito natiis na iwanan. Pinanalangin ko po dahil hindi siya makataas ng ulo niya kasi masakit yung leg niya. Tapos pinanalangin ko po na pagtanggap sa Panginoon bilang Panginoon na tagapagligtas ng kanyang buhay. At siya po ay nakataas ng ulo at nakapagsalita na. Ang malungkot po, gusto niya sumama sa akin. Ayaw na niya manatili doon sa kanyang kinalalagyan. Sabi ko, hintay ka lang muna. Kasi magkahanap tayo ng lugar. Kasi mga babae kami. Pwede hindi lalaki. Ayun, ibig kong sabihin po, dahil yung pag-ibig ng Diyos at yung presensya ng Diyos at yung makapangyarihang salita ng Diyos ay sinasa atin. Ito talaga will radiate to those people around us. Yung kagalingan na kailangan ng tao, yung kapayapaan, yung pagtulong, ay kusang dumarating, nagaganap sa ating buhay. Inabutan ko po siya, sabi ko, itago mo yung 50 pesos huwag mo ilagay dyan sa basket mo, makalarang mawala. Ayun po. Kaya gusto na niya sumama sa akin kasi ayaw na niya manatili na pulubin doon sa tapat ng SFRU. Kaya ang pinapakita po natin dito, dahil sa presensya ng Diyos, it radiates na umiilaw sa buhay ng ibang tao. At yung kagalingan, at yung tulong, at kaligtasan na kailangan ng tao ay natural na lang na nagaganap sa ating buhay. Huwag lang po tayong mag-isip na kung ano-ano pang mga sistema natin upang tayo makapag-evangelize. Kundi, sabi po dun sa Isaiah 43, these people will show forth my praise. Kung nagniningning na po tayo sa harapan ng ibang tao. Kaya nga tayo po ay gusto nilang sumama na sa atin. Ang pamatuling po, dahil tayo ay nag-meditate ng salita ng Diyos at tayo po nandun yung ating pananabik laging nanatili sa presensya ng Diyos. Ito pong buhay na binago ng Panginoon at pinuno ng kanyang presensya ay magbibigay puri sa Panginoon. We are exalting the name of the Lord Jesus Christ sa bawat hakbang ng ating buhay. We can think and move beyond limits. Ito may mga kwento sa inyo sa Thailand na kahit ang mga opisyales ng immigration ay nagugulat, they cannot say no. Yung kung dalawang Iloilo na nakadistino sa Northern Thailand,
iniwan po sa akin yung passport dahil tatatakan ng bagong immigration. Noong oras ng time na ng tatatakan ng kanyang passport, binigay ko yung passport. Nagulat yung mga officer. Sabi niya, ikaw ba si Roslyn? Sabi ko, hindi po. Eh, asan siya? Nandun sa North of Thailand. Nagulat yung opisyal. Ano ba naman ito? Sabi niya, yung passport nandito, ang tao nasa ano, hindi ito pwede. Kailangan, pag ipipresent niya yung passport niya sa harapan ng immigration officer, hindi na ako sumugot, nag-prepare na lang ako. Tapos, kinwentuhan niya yung katabi niya opisyal. Sabi niya, pambihirang kwento ito. Sige na nga, hallelujah! Woo! Saan ka nakakita ng immigration officer na pumayag na yung tao ay nasa Northern Thailand, nandito pa sa Southern Thailand? Ang passport niya nasa akin, yung tao nasa Northern Thailand. Kaya nga nagtaka siya, ano bang klase naman to? Anong kaso ba to? Wala naman dito yung tao. Eh, hindi na ako sumagot. Nag-pray na lang ako. Kinausap niya yung katabi niya. Sabi niya, pambihirang kaso ito. Ang tao nasa North, ang passport niya nandito sa South. Sige na nga. Hallelujah! We can give glory to God and the name of the Lord are being exalted. We can go beyond limits. Hindi naman po ako humihingi ng masama. Hindi naman po ako sumasalangsang sa kautusan. Kasi, titimprehan lang naman nila yung passport eh. Kaya, sabi niya, sige na nga. So, ito pong ating buhay na pinagpala na ng Panginoon ay nakapagpapahayag at tayo po'y dinadala niya from success to more success, from glory to glory. Samantalang ating ginagamit at ipinamumuhay ang ating taos-pusong pagbabasa ng salita ng Diyos day and night, at ang ating tanging hangad ay manatili sa presensya ng Diyos. Kahit kung saan tayo pumunta, ang presensya ng Diyos ay nasa sa atin na. God Emmanuel, He is always with us. Kaya nga po, dahil siya ay sumasa atin, and this light na kanyang nilalang is giving glory in every step of the way. Ang kanya pong liwanag na siyang nasa sa ating dinadala ay magliliwanag sa ibang mga tao at sila man ay makakalapit sa Panginoon. Hallelujah! At dahil ito pong buhay na ito na may pagtatagumpay, ay makikita talaga ng marami na hindi ka lang basta fake na Kristiyano. Ang ating pong pamumuhay na sumusunod sa kalooban ng Diyos ay nagpapahayag ng expansion, hindi lamang glory sa Panginoon, kundi the kingdom of God is being extended through this life that is being guided by the way na tayo po'y namumuhay araw-araw. Expansion of God's kingdom. Alam po natin, sa Matthew 28, 18, 19, and 20, sinabi po dito ng Panginoong Jesus na with the power, dahil sa kapangyarihan, Jesus came and spake unto them, saying, all power, given unto me in heaven and on earth. Ano pa po ba ang kulang natin? Ang Panginoong Jesus ay sumasa atin. At itong kapangyarihan dito ng Panginoong Jesus ay inuutusan tayo na lumakad
at ipahayag ang magandang balita ng kaligtasan sa maraming tao, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching all nations to do whatsoever I commanded you to do. Sa buhay po ng isang Kristiyano na nakikita ang tunay na kahulugan ng buhay ng Panginoon Yesus na siyang gumagabay sa akin, we will be able to fulfill God's plan and purpose to exalt the name of the Lord Jesus Christ sa ating mga buhay at maipalaganap ang kaharian ng Diyos. I will end with this story kahapon. Some years ago, sa isang simpleng pagtitipon, dati po, namumuha kami ng gospel tracts at pinamimigay namin makasakay ko sa tricycle, binibigyan. Isa po sa bahay na pinunta na invite sa amin one time dahil may sakit. Naalala niya. Sabi niya, Pastora, yung binigay mo sa akin gospel tracts doon sa tricycle, tinatago ko pa ngayon. Ibig sabihin, yung gospel tracts niyo na kanyang tinanggap at binasa, tinatago niya as hanggang ngayon, ay kumilos sa buhay ng taong yun, hanggang ang kanyang buong mag-anak ay nadala sa Panginoon. Hallelujah! Amen! Sa simple lang po nating kilos at pagsunod sa kalooban ng Diyos, the kingdom of God is being expanded. Ako po gusto ko sana magkaroon tayo ng street evangelism. Pero pwede naman po na unti-unti o bawat isa, individual, pwede natin ipahayag ang kaharian ng Diyos sa kanila. Isa po sa nakatanggap ng Panginoon sa pagtitipon na yun, kahapon ay nagkaroon siya ng celebration. Teacher po siya. Celebration ng 75th birthday. At dahil po sa nakita niya sa kanyang buhay at sa aming kapitbahay po kasi siya, sa kanyang buhay at saka sa aming mga pang-araw-araw na gaganap, ang kanyang mga bisita ay principal at mga teachers. Pero ang kanyang punta siya, hindi po siya tatawag ng pare. Ako po ang tinawag nila para mag-pray. Dahil sa nakikita niyang everyday life that is authentic, walang pagkukulit, at may nagiging bunga. May bunga sa mga itinatanim natin. Kahapon po, pati mga principal, pati mga teachers, doon sa kanyang eskwela na pinagturuan, ay tumanggap sa Panginoon. Sabi ko, hindi lang si teacher ang mag-birthday ngayon, kayo din ay tatanggap ng spiritual birthday. And this is the record, 1 John 5. 1 John 5. And this is the record, 11 and 12. This is the record na meron tayong buhay na magpasawalang hanggan sa sinumang pinanananahanan ng anak ng Diyos. Amen. So dahil po sa nais ng Panginoon ang namatupad natin ang expansion of the kingdom of God sa lahat ng ating mga kilos araw-araw. Siya po ang nagbibigay ng kaparaanan upang yung kayamanan na pinagkaloob na niya sa atin, kailangan lamang po ay i-nurture natin. At tuloy tayo magkaroon ng desire
passion for the Word of God. Hindi lamang tuwing Sunday. Magugutom po tayo niyan kung Sunday lang tayo nakikinig ng salita ng Diyos. But we have to meditate the Word of God day and night, na ito po'y magdadala sa atin sa successful life sa bawat kilos ng ating buhay. At ito pong buhay na pinananahanan ng Panginoon ay magkakaroon ng bunga. It will radiate to every people. Ang bus po na lagi kong sinasakyan, 3 bus bago ako makarating sa bahay, ay nagiging pulpito para sa akin. Basta ang katabi ko ay hindi magbukas ng cellphone, huli po siya. At madadala siya sa Panginoon. So, sa ating buhay ay naipapahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. At sa maramihan na ating mga pagkilos, ang kapangyarihan ng Diyos, the expansion of God's kingdom is being fulfilled. Nagaganap po natin sa ating araw-araw na pamumuhay na ang karya ng Diyos ay will be extended through our lives. Ganun lang po kasimple. Nasa atin na ang Panginoong Jesus, na siyang ating katuwiran, ating kalakasan, ating kaalaman, lahat po nasa Kanya na. And we have to walk. Kailangan lamang po ng ipamumuhay natin. Upang sa buhay na ito, na nakikita ng mga tao na ito mga tunay na Kristiyano, hindi na po sila magtutuda kung anong klase ng Kristyanismo ang daladala mo. Kailangan po makita sa atin ang liwanag at kawalangan ng Diyos na siya pumakabay sa atin at nagkakaroon po tayo ng bunga na ang mga nakakausap natin, makikita natin, mga kapitbahay natin idadadala sa Panginoon. O what a day it will be, kung bawat isa po sa atin ay kikilos at gagamitin ang mga hakbangin ito upang tayo magtagumpay na maghanap natin ang kalooban ng Diyos habang may panahon pa. Hindi po tayo maghihintay ng taong lalapit sa atin bago natin siya mabahagian ng magandang balita ng kaligtasan. Marami pong tao dyan. Marami pong pulubi dyan sa daan. Paborito ko yung mga pulubi na kinakausap ko at inuupuan ko kung saan sila nandoon. Dahil mahal din po sila ng Diyos. At dito po ako magwawakas sa John 15:12. Nagagawa natin ito dahil ang utos sa atin ng Panginoon. We have to love one another. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Alam po natin para sa lahat ito, para sa lahat ng tao, para sa lahat ng pulubi sa daan, that we have to share love with them. Ipag-pray po natin na tayo biyayaan ng Diyos at pulupin natin yung mga pulubi sa daan. Dahil mahal sila ng Panginoong Jesus. At tayo lamang po ang pwede magpahayag sa kanila ng pag-ibig ng Diyos. Dahil minahal niya tayo, at tulad ng pagmamahal niya doon sa mga pulubi. And it is only in this life that we can share the love of God to those that are still